rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Masyado na ngang tuliro itong si Marge dahil sa tumatakbo na ang oras at namimiligro na ang buhay ng kanyang anak na si Jasmine. Sa pagkakataong ito ay muli ngang kinausap ni Marge ang kanyang asawang si Paulo. At dito naman kinuha ni Paulo ang pagkakataon para humingi ng tawad sa kanyang asawa. Tinanong ni Paulo kung ano ang kanyang dapat gawin para mapatawad siya ni Marge. At dahil alam nitong si Marge na pwede ngang mag-donor itong si Ashley, ay sinabi nga ngayon ni Marge kay Paulo na kung nais pang magkaroon ng kahit kaunting pagkakataon si Paulo na makabawi, ay dapat umano ay kumbinsihin ni Paulo itong si Thea na magpa-test itong si Ashley. Yun lang at wala nang iba ang hinihingi nitong si Marge. Kaya naman napapakit na lamang itong si Paulo dahil alam niyang hindi ganoon kadali ang hinihingi ni Marge. Ganun pa man ay nagbaka sakali si Paulo na makipagkita kay Thea para dito makausap si Thea na kung maaari ay pumayag na ito na magpa-test si Ashley. Subalit, pinaninindigan nga ni Thea ang kanyang unang desisyon. Hindi umano papayag si Thea na ang buhay ni Ashley ang mamiligro para maisalba ang buhay ng kanyang anak. Kaya sa pagkakataong ito ay wala ring nagawa itong si Paulo at dito na nga siya sumubok makiusap kay Edward. Sinabi ni Paulo kay Edward na ito lamang ang kanyang hinihinging tulong dahil kinakailangan na umanong magkaroon ng donor si Jasmine. Pamangkin niya rin ito. Subalit, imbes na maawa si Edward kay Paulo, ay tila namuo ang kanyang galit lalo't makailang beses nga siyang niloko ni Paulo at nagsinungaling ito. Sinabi nitong si Edward na kailanman ay hindi niya ilalagay sa alanganin ang buhay ng kanyang anak. Kaya naman itong si Paulo ay tila nawindang. Sinabi ni Paulo na baka nakakalimutan ni Edward na si Paulo ang biological father nitong si Ashley. Kaya naman itong si Edward ay nainis at nagalit. Sinabi umano ni Paulo na kung siya ang biological father, ngunit bakit hindi siya kinikilalang ama ni Ashley? Pabaya umano siya at dito niya ibinigay ang kanyang responsibilidad bilang ama kay Edward. Kaya wala umanong karapatan si Paulo na sumbatan siya. Marahil ito na ang karma niya ang mawalan ng anak. Hindi nagustuhan ni Paulo ang mga sinabi nitong si Edward kaya nagkasakitan na naman ang magkapatid. Agad ngang dumating si Regina at inawat ang dalawa. Sinabi ni Regina na hindi ito panahon para sa pagtatalo. Kinakailangan umano nilang magtulungan, lalo't namimiligro ang buhay nitong si Jasmine. Ngunit sa pagkakataong ito ay umalis si Paulo na may bigat ang dibdib dahil hindi nga niya nakuha ang niyang nais dito kay Edward. Sa kabilang banda, dito na nga masinsinang kinausap nitong si Marge ang kanyang anak na si Jasmine. Na sa mga panahon na iyon ay lugmok na lugmok. Awang-awa si Jasmine sa kanyang sarili at naaawa na rin siya sa kanyang mga magulang, lalong-lalo na sa kanyang inang si Marge. Kaya sinabi ni Jasmine na mas mabuti pa kung mawalan na lamang siya dahil wala rin namang patutunguhan ng pagod ng kanyang mga magulang, lalo't alam nila na wala talagang magiging donor para sa sakit niya. Ngunit nilinaw ni Marge na hindi umano dapat sumuko itong si Jasmine dahil hindi nila ito sinusukuan na kanyang pamilya. Nagbabaka sakali ngayon itong si Marge na makiusap nga kay Thea na baka pwedeng si Ashley ang magpa-test dahil kung sakasakaling mag-match ang dalawa ay meron na umanong makakatulong sa sakit nitong si Jasmine. Subalit nagulat si Marge dahil tumanggi si Jasmine sa tulong ni Ashley. Kung sakali umanong magmamatch sila ni Ashley ay hindi niya umano ito matatanggap. Hindi niya matatanggap na ang mismong kapatid niya pa sa ama ang makakasalba sa kanya. Masama ang loob niya, lalo't may hidwaan ang dalawa. Ngunit paliwanag ni Marge na hindi ito ang panahon
para sa pagiging makasarili. Dahil kung hindi na umano mahal ni Jasmine ang kanyang sarili, ay dapat isipin umano ni Jasmine kung gaano kasakit para sa isang magulang ang mawala ng anak. Kaya dapat ito ang isipin ni Jasmine sa ngayon. At dahil lumiliit na ang pagkakataon, ay mapipilitan na si Paulo na lumapit sa kanyang amang si Greg at makiusap na tulungan siyang kumbinsihin si Thea na magpates itong si Ashley. Lalo pa na kritikal na ang nagiging sitwasyon ni Jasmine araw-araw. Kung hindi sila gagawa ng paraan, ay paano na ang kanyang anak? Mawawalan umano siya ng pamilya at mawawala sa kanya si Marge. Kaya itong si Greg ay napilitan ng kausapin si Thea ng sapilitan. Sinabi nitong si Greg na kung hindi makikipagtulungan si Thea, ay baka wala ring makukuhang mana si Edward at Ashley. Ganun pa man ay binibigyan nga ng ultimatum ni Greg si Thea. Ngunit malaki ang katanungan nitong si Greg kung bakit umaayaw na si Thea sa pagkakataong ito. Marahil ay may lihim umanong itinatago si Thea na ayaw malaman ng kanyang pamilya, lalong-lalo na ang mga Torrecampo. Kaya naman sa pagkakataong ito ay biglang nagbago ang katayuan ni Thea at pumayag na rin siyang maglaon. Ngunit merong ang sikretong malupit na tinatago si Thea. Sinubukan niyang kausapin ang mga doktor na magsasagawa ng paternity test na pwedeng ang isa lang dito kay Jasmine. Sinabi niya sa mga doktor na kinakailangan sabihin ng mga doktor na hindi nagmatch ito kay Jasmine. Dahil kung sakaling malalaman ni Greg ang katotohanan na hindi pala isang tunay na Torrecampo si Ashley, ay talagang mawawala na lahat ng yaman na pwedeng maipasa ng mga Torrecampo sa kanyang anak na si Ashley. Kaya tumango ang doktor at agad nga binayaran ni Thea ang mga ito kapalit ng katahimikan. Sa pagkakataong ito ay safe na ang sikreto ni Thea. Ngunit hanggang doon lang nga ba ang mga sikretong itinatago nitong si Thea? Samantalang dito naman magbubuo ang panibagong problema ni Regina dahil sa pagkikita nga nila ng ama nitong si Aldrin. Ay magugulat nga si Regina kung sino ang taong kanyang makikita dahil ang lalaking minsan niya nang tinanggihan noon ay manunumbalik ang kanyang mga kagahapon dahil ang ama nitong si Aldrin ay siya palang lalaking minahal ng tunay noon ni Regina at pinalitan niya kapalit ng yaman nitong si Greg Torrecampo. Ngunit kaakibat nito ang kalungkutan at habang buhay na karma dahil hindi nga siya tinrato ng tama ni Greg dahil si Greg ay masyadong babaero.